Mga kababayan, mga katambay, kamusta po lahat? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok na ating bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayong lahat mga tambay. Umpisa na po natin mga kababayan. Komentuhan po natin mga kababayan. Kanina po mga tambay ay nagpunta po, dumulog po sa Korte Suprema po ang Duterte Youth Party List po mga tambay dahil po sa ginawa po sa kanila ng COMELEC na hindi po sila iproklama mga tambay. Nakapagtataka po sa kabila ng napakarami pong party list o politiko na naproklama, sa kabila ng ito'y may mga issue rin po na kinaharap, kaso at sinasabi pong mas mabigat pa ang kanila po mga issue mga tambay. At talakayin po natin at komentuhan po natin. Umpisahan po muna natin itong Duterte Youth kung sila po ay nagpunta sa Korte Suprema, naghain po ng petisyon mga tambay. Pakinggan po natin mga kababayan. Kinwestiyon naman ng Duterte Youth Party List sa Korte Suprema ang pagsuspende ng COMELEC sa kanilang proklamasyon bilang isa sa mga nanalong party list groups sa Bilang Pilipino 2025. At live mula sa Maynila, nangunguna sa balita si Camille Samonte. Camille, anong latest dyan? Gigi, nagtungo nga mismo ang chairman ng Duterte Youth Party List na si Ronald Cardema dito sa Korte Suprema para personal na maghain ng petisyon laban sa COMELEC kasunod nga ng hindi pagpoproklama sa kanilang party list group. Pasado alas 4 ng hapon kanina nang dumating si Cardema dito sa Korte Suprema at dumiretso siya agad sa pagpa-file ng petition for certiorari with an urgent prayer for TRO at writ of preliminary mandatory injunction laban sa COMELEC. Ayon kay Cardema, naniniwala siya nga may grave abuse of discretion na ginawa ang COMELEC dahil nasa batas daw na dapat maiproklama ang ibinoto ng taong bayan. Kaya sa kanilang petisyon, hiniling ng grupo na i-review ng Korte Suprema ang pagsususpende ng COMELEC sa proklamasyon at hiniling din ng partido na maglabas ang korte ng TRO at utusan ang COMELEC na iproklama ang Duterte Youth Party List na nakakuha ng 2.3 milyon na boto. Matatanda ang pumangalawa ang Duterte Youth sa katatapos ng party list race kung saan nakakuha sila ng 3 pwesto sa Kamara. Gigi, nga sa ngayon, hinihintay pa ng Korte Suprema kung ano nga laman itong petisyon bago nila pagdesisyonan kung ito ay mairaraffle agad. Gigi. Yan si Camille. Yan mga tambay, yan dinulog na po sa Korte Suprema mga tambay yung petition po para po sa kanilang proklamasyon mga tambay. Ibang klase, no? Tingnan naman po natin yung iba na may issue po. Yung may mga issue naman po na proklama. Naproklama po, katulad po nito si Laila de Lima. May issue po ito ng droga. At ito po ay may sasagutin po ito. Dahil po hindi po kinatigan ng mababang hukuman yung issue, yung kanya pong kaso. At mukha po yatang gugulong na naman ang kaso niya sa issue po ng droga. Pero naproklama po ito. Doon ka magtataka sa COMELEC. Ito po, pakinggan po natin si de Lima mga tambay. All right, joining us on Hot Copy, we have ML Party List Representative Laila de Lima. Good morning to you, Representative de Lima. Good morning, Karen. Good morning to your viewers. Thank you for having me again. Of course. And before we start, I think let's talk about first, clarify the Court of Appeals decision that it released. No, this is in the midst of you being proclaimed as a winner for party list, and clarify this. The Court of Appeals said that the Muntinlupa RTC committed grave abuse of discretion when it acquitted you based solely on the recantation of the witness Rafael Ragos. So what does this mean to you? That the Court of Appeals decided that there was a grave abuse of discretion. Kumbaga, makukulong ba kayo ulit? Ibig sabihin ba hindi na kayo acquitted? Ano po ba ang kahulugan? Yan po mga tambay, nakita nyo po, meron po siyang kaso. Bakit po naproklama? Di sana, kung talagang sumusunod kayo sa sinasabi nyo may mga issue nang nagsampa ng kaso at hindi pwede iproklama, di sana, pinatapos nyo muna yung issue nito ni de Lima dahil kailangan niya po sagutin ulit yung petisyon na talagang binabawi po yung kanyang paglaya, di po ba, dahil sa kaso na droga o pulburon
At ito po ay doon po kay Ragos, mga katambay, yung mga witness. Di po ba? It's unfair. Di po ba, mga kabayan? Bakit kaya? At ito pa isa. Ito po isa, may fraud po ito. Ito po, marami pong ginawa itong kabalbalan. Pero, mga katambay, naiproklama rin. At ito'y gumamit pa ng ibang alias, ibang pangalan. Mga katambay, may mga kaso rin ito. Pero naproklama po ito. Diyan po tayo magtataka, mga kabayan, sa ating COMELEC. Ano kaya nangyayari sa COMELEC? How much? Ito pa po isa. Pakinggan po natin ito isa. Si abogado. Si attorney. Mayor. Chairman Garcia, I want to talk to you about Erwin Tulfo. Erwin Tulfo acquired U.S. citizenship by assuming a fictitious identity, Erlich Sylvester Tulfo. He served in the U.S. Army. Nabuko yan. Binawian siya ng U.S. passport. He escaped to the Philippines to avoid getting prosecuted in the U.S. Nung nandito na siya sa Pilipinas, hindi siya naka-assume as DSWD Secretary because of citizenship issue. Surprisingly, naging congressman, nag-represent pinayagan, kahit na hindi na siya natural-born Filipino. He ran for the Senate. Pinailan ko ng disqualification, hindi nyo ginalaw. Tinulugan ninyo. I requested you, I moved to prevent his proclamation. You proclaimed him. But that never mind. That proclamation will not work for him because the issue that I raised in my petition is that did he or did they, all the Tulfos, did they qualify as candidates? Now you have to resolve that. Whether or not they qualified as candidates. Kahit na pinroclaim nyo pa, if they did not qualify as candidate, that's null and void. Mr. Garcia, how much? How much do you value the Constitution? Violation po yan. You allow a person, a fugitive in the U.S. to sit in our Senate. Are you proud? You proud of yourself? Alam mo ba kung bakit natural-born citizens lamang ang pwedeng maging senador at congressman? Presidente na rin, tsaka vice-presidente. Pero ang pinag-usapan natin ngayon, senador, alam mo kung bakit natural-born citizens lamang ang pwede? Para hindi tayo maghalal ng Pilipinong gumawa ng kabalbalan sa ibang bansa at pagkatapos magbalik dito, tatawagin pa nating honorable. Naunawaan mo ba yan? Sabihin na natin, sige, yung sinabi kong he is a fugitive from justice sa Amerika, hindi, sige, hindi. Kahit na nag-submit siya ng falsified documents para makakuha siya ng US citizenship and therefore he violated US penal laws. Wala na yun. But the fact that he submitted falsified documents, that is dishonorable. Tapos, ngayon, senador natin, tatawagin natin honorable. Naunawaan mo ba yan, Mr. Chairman? We can do that, pero you rule on my petition. Pag-usapan natin, let the Supreme Court decide. Let the Supreme Court say, yes, he can be addressed as honorable. Yes, he can sit as senator of this country. Hindi pwede yan, Mr. Chairman. Hindi rin pwede yung sinasabi mong mawawalan ka ng jurisdiction at mapupunta na sa electoral tribunal kasi hindi kasya sa mga araw na natitira. Are you serious? Umpisa pa lang sinasabi mo na mawawalan ka ng panahon eh. Paano kang hindi mawawalan ng panahon? Hindi mo naman pinapansin yung aking petition. Just rule on it, whatever, so that I can elevate it. I don't need to go to the electoral tribunal. Do you understand the issues? The issues are for us, Filipinos. Rule on my... Yan po mga tamay, nakita niyo po, napakarami pong issue ni Erwin Tulfo, lalo-lalo sa kanyang citizenship at yung sa kanyang pamemeke ng mga dokumento sa Amerika. Diba? Fraud at kung ano-ano pa. Tapos tatawagin natin horonable, kagalang-galang, mambabatas. Nakita niyo po yung kabalbalan yata na ginagawa ng COMELEC. Hindi po ba tayo nagtataka? Bakit nagkakaganito po ang ating sistema po ng ating batas? Mukhang may pinapaboran po kahit po may mga issue ng polboron si Dilima at talagang meron na naman po siyang bubuksan na naman ang kanyang kaso ng polboron. At si Erwin Tulfo alias Sylvester Tulfo ay napakarami rin pong usapin dito po sa ating bansa at lalong-lalo po sa bansang Amerika. Tapos ngayon, senador, napakaraming ginawang kapalpakan. Gumawa na siya ng mga kabalbalan. Di ba? Nakita niyo po yung mga gawain nila. Yung gawain nila. Yan po ba? Yan po ba karapat dapat at hindi questionable?
Okay lang po ba yung mga ganyang issue sa COMELEC? Kailangan po yan iproklama? Okay lang yung mga may issue ng ganyan? Panluluko? Tapos yung isa may issue ng pulburon? Napoproklama, pero yung walang issue, yung walang issue, tapos sinasabi yung inisyuhan lang ng Makabayan Black na sa pangunguna ng kabataan na sumusuporta sa mga kaliwang grupo. Binuksan nyo yung issue, samantalang yung kay De Lima, sa Erwin Tulfo, hindi nyo binubuksan yung issue nila. Di ba nagpipetisyon si attorney? Di ba? Na i-disqualified yan dahil hindi karapat-rapat maging honorable yan. Si Erwin Tulfo, lalo-lalo si De Lima. Dahil may issue yan ng pulburon sa Muntinlupa. Di po ba? At may issue rin po yan sa kanyang pagkatao. Di po ba? Umamin po yan. Lalo-lalo sa kanyang pakikiapid sa may asawa. Di po ba? At meron din pong video yan na kumalat. Di ba? Okay lang po sa inyo yun. Erwin Garcia, dito sa isang Duterte Youth Party List na naglingkod ng tapat sa bayan at ito po ay militar. Ito po ay isang militar po ito. Kung hindi po ako nakakamali, kung hindi po ito sundalo ay pulis. Si Cardema, mga tambay, naglingkod po ito. Samantalang yung mga pinanumpa ninyo, inipinuroklama, isang US citizen, naglingkod sa Amerika, tapos nameki pa ng dokumento. Nakita niyo po yun. Pero sila ngayon yung kagalang-galang, tapos yung isang congressman na pinuroklama nyo, may issue ng pulburon sa Muntinlupa, kagalang-galang pa rin yun. Napaghahalata kayo. Kaya ano sabi ni attorney? Ano sabi ni attorney sa inyo? COMELEC Commissioner, how much? How much po ba? Yan ang sabi ni attorney. How much? Magkano po ba? Nagkakalagayan po ba? O may pinapaboran kayo dahil may nag-uutos po yata sa inyo, di umano? Kung sino po ang inyong ipoproklama pagka ito ay kadikit at malapit sa pamilya Duterte, kailangang gipitin? Nagtatanong lang po. Hindi lang po ang Duterte party list po, itong Duterte Youth, hindi lang po sila, pati po yung BH, yung bagong henerasyon party list ay ginigipit din po, hindi rin po nila pinroklama yan. Dahil po yan ay lumalaban din po sa mga ginagawa po sa Kongreso, lalo po sa budgeting. Ino-question po nila yan ng isang party list ng BH. At ito rin pong party list. Ito pong party list din ng Duterte Youth ay lumalaban po ito. At isa pa, ay nagsampa po ng impeachment ito sa Pangulong Marcos. Nagsampa po ito. Tapos ngayon, mukhang ginigipit yata ng isang COMELEC chairman na George Erwin Garcia. Di umano. Samantalang yung mga may kaso, may mga anomalya, may mga issue, droga, pamimeki ng dokumento, mga US citizen ng ibang bansa. Pero senador na ngayon. Walang question ask. Hindi man lang na-delay ang kanilang proklamasyon. Samantalang yung walang mga issue, ang issue lang no isa ay grupo pa ng makakaliwa. Pinaboran ninyo para hindi nyo iproklama. Malalaman po natin, sana katigan po ng Korte Suprema ang Duterte Youth. At talagang iproklama po ito, mga kabayan. Ibang klase po. Pagka sana po isubmit din po yan yung pinuroklama nila na may issue po ng pulburon at may issue po ng pagkatao, panluluko, na meki po ng mga dokumento ito. Pineki niya kanyang pagkatao para po siya maging citizen sa Amerika, para makuha niya ang pagiging citizen. Nakita niyo po yun? Yung gumagawa ka na ng masama, na meki ka na sa personal mo, gagawa ka ba ng kabutihan pa pag ikaw senador na? Sanay na sanay ka? Sanay na sanay ka na manluko? Di umano? Di kayang-kaya mo rin lukuhin ng mga tao. Kayang-kaya mo lukuhin ng mga Pilipino pagka gano'n. Dahil sanay ka nang gumawa ng kalukuhan. Di umano? Lalo-lalo isa. Sanay na sanay dahil yung masamang bisyo, ginawa pang negosyo. Di umano? Yung pulburon. Samantalang itong Duterte Youth, na si Cardema, si Congressman Cardema, walang issue po ng panluluko yan at walang issue ng pulburon yan. Naglingkod sa bayan yan.
nakipaglaban yan. Dahil yan naging men in uniform po yan noong mga panahon niya. Di po ba? Nakakalungkot lang mga kabayan. Nakakalungkot lang ang nangyayari sa ating bansa. Na meron tayong isang chairman, mga tambay, mukhang sinusuportahan pa yata ang mga masasamang tao di umano. Pati po yata ang grupo ng mga kakaliwa ay suportado po yata nila. Ang tanong po natin mga katambay, sino kaya ang nagkukumpas? Sino kaya ang nagkukumpas? Sino kaya ang big boss di umano? Sino kaya nagkukumpas di umano sa isang COMELEC chairman, George Garcia? Sino kaya? Sino kaya ang kanyang boss o big boss para mangyari po itong issue, ganitong pagpapalakad o pagpapatakbo sa COMELEC? Yung mga may issue, na malalaking issue na hindi dapat maproklama ay napoproklama. Yung mga napakababaw na issue, binigyan lang ng issue, usapin ng isang makabayang black sa pangungunan ng Kabataan Party List. Hindi mo na ipoproklama. Iproklama mo! Di ba dapat yan? Iproklama mo. Ngayon, kung may mga issue, sasagutin yan ng Duterte Youth. Kung ano yung binibintang o sinasabing hindi na ginagawa ng Kabataan Party List. Di po ba? Kasi ganun din ang ginawa ninyo Kay De Lima pinoklama nyo, congresswoman na siya ngayon. O di sa kanya sasagutin yung issue ng pulburon niya. Congressman na siya, naproklama. Ganun din si Tulfo, si Erwin. Pinoklama nyo. Senador na siya ngayon. Ngayon, sasagutin niya yon yung issue na si mga binibintang sa kanya, senador na siya dahil naproklama nyo. Samantalang itong isa, hindi nyo pinoklama yung dalawa, yung BH saka itong Duterte Youth. Para maging fairness, makita ng taong bayan na kayo po'y parehas. Kung may issue yung mga Tulfo, may issue ang De Lima, pinoklama nyo. Samantalang yung isa may issue din galing sa Kabataan Party List, hindi nyo pinoklama. Namomolitika po yata kayo. Masyado po kayo napaghahalata. COMELEC Chairman Garcia. Kaya po sinasabihan kayo ni attorney, Chairman, how much? Chairman, how much? Magkano ba? Yan po ang tanong sa inyo ni attorney mga kabayan. Nakakalungkot lang ang nangyayari sa ating bansa. Pagpasok po ng binagoong Pilipinas, nang maging speaker po yata ang tinatawag na tamboloslos. Ganyan na po nangyari mga katambay. Ganyan na nangyari sa ating demokrasya. Ang demokrasya po natin ay para lang po yata sa kanila. Hindi po para sa lahat ng Pilipino. Di umano. Yan po mga katambay, ang nakakalungkot. Sana po katigan ng Korte Suprema si Congressman Cardema mga katambay. At napakarami pong comparison. May mga comparison po na yung mga may issue ay pinoproklama. May issue ng pandaraya, pamemeke, tapos yung isa may issue ng pulburon. Napakadali na proklama, mga kababayan. Unbelievable. Maraming salamat po sa mga gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At thank you rin po sa ating mga taga-subaybay at lalong-lalo po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. Excuse me po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod. Thank you po sa mga at shoutout po. Thank you po sa biyaya. Shoutout Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Teodorico Erguisa Jr., Arpel Villacorta. Maraming salamat po sa mga biyaya po, tulong na pinagkakalob nyo po. Ingat po, maingatan po kayo sa inyong mga paggawa. Thank you po. At syempre po, sa mga nakagusto po ng ating tambayan, yung syempre po, yung mga nagla-like, comment, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre po, yung panalangin at dasal po, kailangan po natin yan mga tambay. Panalangin at dasal po natin ang pamilya Duterte, lalong-lalo po ang dating Pangulong Duterte na maingatan po lalo ang kanyang kalusugan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. At ganun din po sa Vice President na maingatan po siya sa dami po na nagpapabagsak sa Vice President. Thank you po mga tambay. At tayo rin po, ingat-ingat po at tayo po ay huwag magpabaya, magdasal po at manalangin na tayo po ay maingatan pare-parehas mga kabayan.
Maraming salamat po. Sa muli, paalam po muna. Bye-bye.